Venetia, Santa Lucia. Tama ba yung pag-pronounce? Mukha kang si Harry Potter. Para akong pupunta sa Hogwarts. Shucks, ang baho amoy Yossi. Yossi agad, kakalabas lang. This is Venetia, guys. Welcome to Venice, Italy! Para tayong mga king and queen. Ginawa mo sa Venice, buhuli ng bag. Natitira pa kaming dalawang sardinas. Medyo lasing na kami. Nahihilo na ako, guys. Alas stress pa lang na nga ako. O, diba? Napadaan lang kami dito. Tapos nakakapamili na siya agad. Tara na. Simba na tayo. Dito na tayo. Sakay na tayo pa uwi. Huwag muna tayo umuwi. So, nag-taxi na kami going to the office of our friend. Kasi iwan namin yung ibang luggage namin going to Venice today. Nagtutour yung taxi driver namin. Nagtutour niya kami. but it was like this. Yeah. We are here in the station of Milan. So, Milano Centrale. Papunta kami ngayon sa sasakyan namin na train going to Venice. So, yung Italo. So, ganito ang central station nila dito. Sobrang laki. So, papasok kami ngayon. Hanapin namin yung train namin going to Venice. Venetia Santa Lucia. Ito yung itsura ng ticket namin. And then, may train number which is 8981. Yun din yung nakalagay dito. 11:35 departure. Ayan, sa pinakababa. Venetia Santa Lucia. Italo ang sasakyan namin na train. Kasi tatlong klase ang train dito. So, merong Train Italia, may Italo at saka regional train. Pero sasakyan namin Italo para 2.5 hours lang ang biyahe namin going to Venice. Kasi iba-iba rin yung mga time. May 3 hours, may 5 hours kasi may stop sa ibang stations. May mga stores din dito sa Central Station, may mga restaurants, pero i-appreciate natin yung structure at architecture. Ito yung reality ng mga naghihintay kasi hindi mo pa alam kung anong platform mo. Aantayin mo pa dito. Antayin mo lang dyan sa board na yan. Ito yung mga kakarating lang na biyahe. So, naka-close yan. So, ibig sabihin hindi ka pwede mag-enter dyan. So, ang daming klaseng train, no? Tinan mo, 1, 2, 3, 4, 5. Tuloy-tuloy siya. Parang central station talaga siya. Ito naman, dito ka pwedeng umenter. Depende sa platform mo. Ayan, no? Basahin mo yung platform 1 to 13, 14 to 22. Depende kung anong klaseng train yung sasakyan mo. Hanap tayong pagkain. Kasi hindi ako sigurado kung merong pagkain yung train. Alam ko meron pero hindi ko alam kung may free food or whatever. O baka dito kami kasi Italo kami. Fast track. Tapos QR code lang i-scan mo dun sa kiosk. Ano ang tag dyan? Basta scan mo dyan yung QR code. Nauwi tayo dito guys sa Panino Giusto. So, tinitingnan ko lang dahil hindi ko maintindihan yung menu. Tinitingnan ko lang dyan sa screen ko ano yung klase ng sandwich. Tapos, pinili ko yung pinakamura. So, yung diplomatiko yung pinili ko. So, meron siyang prosciutto, edamer, salsa, Prague ham, and pink sauce. 850 euros. Ito na yung binili namin dito. Dito lang siya sa tapat. It's best to buy tickets online, but you can buy in the kiosks. Pero hindi sure yan. At kung, sure yan, pero hindi mo alam kung mas mahal. Kasi sabi nila, mas mahal daw pag mas malapit na date. So, dapat advance booking ka talaga. Kasi minsan na uubos din yung slots. At seats, para reserve seats ka. Ayan, dito kami papasok. QR code lang to. Tatap mo lang dun. Ito yung panini.
Malutong yung bread. Hintay lang kami ng platform. Abangan namin dyan. Hanapin namin kung saan kaming tren sasakay. Alam na namin yung platform namin. It's 13. So, 15 minutes before yung travel namin or departure, doon nila sinasabi kung anong platform. Kaya kailangan abangan mo siya. So, punta na kami doon. Ito, 15 na to. Ayun, 13. Nakita na namin Venezia, Santa Lucia. Tama ba yung pag-pronounce? Ito na yung train namin. Italo. Coach 4. That's our coach. 5 pa lang yan. Ang haba ng train. So, ito na. This is our coach. Nakalagay dyan sa screen. Ayan, 4 and 5. So, number 28 yung seat namin. Nakalagay din dyan kung anong biyahe. Tapos kung may pang buntis at saka pang matanda, meron din daw dito sa coach na to. Dadating kami ng Venice ng 2:03 p.m. Ang biyahe namin ay 2 hours and 28 minutes. Ito na yung seat namin, guys. Merong table sa harap. Pwede mo siyang iganito. Yan. Pwede magtrabaho. May katapat kami. Seat 31 and 32. Premium kasi tong seat namin. Kasi may table na ganyan. Ayan, nalock na namin yung luggage namin. Nagdala kami ng kadena. Ito yung itsura ng train. Nakaupo na silang lahat. Ako na lang hindi. May banyo din dito. Sa banyo. Invitiamo eventuali accompagnatori a scendere. Dito na kami sa loob ng train. Di ba kanina ang gulo? So nakasettle na kami ngayon. Pero bumubulong ako kasi bawal maingay sa train. Currently, it's 12:29 p.m. and our arrival time is around 2:03 p.m. It's a high-speed train pero parang magsa-stop siya sa another city. Kaya medyo bumabagal siya pero gusto ko makita nyo. Maganda sana kanina kasi makikita mo yung European Alps. Yung snow-capped mountains, makikita mo siya. Super nice. Sagot lang ako ng mga messages at email para productive kasi may table. Buti na lang ito yung kinuha namin. Baba na kami. Yay! We're here in Venezia, Santa Lucia. Mukha kang si Harry Potter. Para akong pupunta sa Hogwarts. Shucks, ang baho amoy Yossi. Yossi agad, kakalabas lang. So, dito pala ang parfum galing. Here we go. Tubig na. This is Venezia, guys. Welcome to Venice, Italy! Woo! Ayan yung mga sasakyan namin. Vaporetto ang tawag dyan. It's their water bus here in Venice. 90 euro. Allora, sono Here? tre ordinari e uno sotto i 29. Quindi siete in 4? Siamo in 4. Nagganto na lang kami kasi ayaw sa machine. Ito na yung card. 3 days na to only pass. Tapos ito Ferrovia B. Wait ha. Ayan yung sasakyan namin. Ito, nakalagay din sa taas kung anong oras yung next boarding. So, dun kami sa kabila. Nakikita na naman namin. Tapos, meron din dito nakalagay. Itong bus, na water bus na to, papuntang San Marco. Pero ito, dito kami sa Rialto, San Marco din. Next trip kami, puno na agad. Okay, let's go. Ay, saan ka? Akala ko dun sa gilid, sabi mo. Lalakad kaming 7 minutes.
700 meters. Diyan kami bumaba, Rialto, and then lakad-lakad na lang muna kami to our hotel para makapag-check-in. Saktong check-in time. So dito guys, puro eskinita. Maliliit lang yung mga street. Marami ng mga shops ng jewelries, bags, ayan, damit. Kaliwa, Google Maps lang namin, ang ginagamit namin. Uy, ang cute naman ng shoes. Tapos ang pinaka-ayaw ko, parang first impression. Amoy Yossi! Sakit sa ilong. Challenge na naman ito. Dito na lang, malakas yung asawa ko. We have arrived here in our hotel. It's Hotel Antico Panada. Binook namin sa Klook. Nakita ko to kasi vinlog to ni Angelica Wonders sa YouTube. And maganda yung location, obviously. Lahat ng shops na daanan namin, restaurants na daanan namin. Kaya excited na kami mag-explore. Para ka nasa ibang vibe. Sinaunang vibe. Masaya kami, may lift. Ang room namin ay second floor, 223. And then ang breakfast daw dito sa door na to. This is the breakfast kasi may breakfast included. And then we just paid 28 euros for 4 nights. City tax daw nila yun. So, yun. Para for your reference. Para prepared kayo. Pwedeng by card. Ayan na. This one. Ito na mismo. The key is with you, right? Ooh. Ah. Para tayong mga king and queen. The smell is old. Pero alam niyo guys, ito na kasi yung pinakamura eh. Pinakamura dito sa area na maganda. So, might as well. Parang 4,000 a night yung nabook ko dito sa Klook. So, pwede na. I mean, maluwag enough. Kaya ibulat-lat yung luggage. Tapos merong ref. Sakto kasi may mga baong kaming pagkain. May upuan dito. Kailangan namin i-bless tong room dahil looks really old. Hindi natin alam kung ano nangyari. Tingnan natin ano to. Oh, at least merong sabitan ng coat. May safe. May kumot. Mukhang walang sleepers. Ito yung banyo. Ah, the banyo is, maluwag. May upuan pa. Dalawa kasi ang nila, di ba? Ito yung panglinis ng puwet. Ito yung pang jebs at ihi mo. Ayan, may blower, may hand soap. Malaki naman yung mirror. Merong konting toiletries, baso, tsaka, ewan ko kung ano tong isa. Panlinis ng tenga. Shower cup. And then, ito yung shower. Yan, lumang-luma na rin yung shower. Okay naman. Pwede na, maluwag. Europe to eh. Dito modern eh. So ito na yon guys. Malaki yung bed. Parang king bed. Ang laki. Saksakan. Where are the ayun sa gilid? Ayun, may saksakan. Mayroon bang view? Ayan, pwede nating buksan. Ayun na yung baba namin. Oh, ayan. Restaurant yata yung sa baba. Dahil luma ang hotel na ito, marami nang natulog dito siguro for how many years. That's why we need to set up our travel altar. Ito yung lagayan namin ng salt ha, kasi nabasag yung original lagayan ko. Para hindi na ako bumili ng bagong ganyan. Tapos ito, may nagbigay sa amin, dinagdag ko lang sa travel altar. Para mayroong Mama Mary. So just beside our hotel, we are in Chiesa di San Zulian. It's a Catholic church on the Miseria, the main shopping street of Venice. Yung, di ba, yung nadaanan natin. Kaya nag-stop by muna kami. Parang ito na yung first spot namin for today. Ayan. Padre Pio over there. Look. Ito talaga yung magaganda dito sa mga churches nila eh. Yung ceiling. So it's a little church lang. As you can see, you can light also candles. It's in the middle of the shopping street here in Venice. Maganda. Katabi lang to halos ng hotel namin. Like few steps away lang. Technically guys, shopping street talaga or shopping district talaga to with restaurants as well. So if you'll notice, bakit maraming maskara? Kasi meron sila ditong tinatawag na Venice Carnival. So ginagamit pala talaga yung mga masks to hide their identities noon. Kaya maraming mask talaga. Dito na nagbebenta iba't ibang klase. So, yung Venice Carnival started in the 12th century pa daw. It's to hide their identity and social status. O, diba? May mga ganun-ganong effect pa sila. Dati yun. Dati yun. Pero ngayon, famous pa din si Venice for mask. Kaya tinan mo, lahat ng shops, mayroong mask talaga. Ayun, no? Tulad nito, mask. Ayun, mask.
Tapos uso sa kanila yung mga Murano glasses, yung mga gato. Naalala ko yung lola ko may ganitong mga yung mga maliliit na ganyan. May ganyan siya sa bahay. Pati mga souvenirs nila, mask. 5 euros. What is this? Chocolate? Chocolate. Oh my gosh. Look at that. Chocolate on the Rialto Bridge. Our store diet starts tomorrow. Puro truffle to, guys. Oh my gosh. Ito yung mga magagandang leather. Tingnan mo, oh, ang ganda nung feels. 10 euros. Ito yung card holder. Kasi may mga bags. Ang dami. Ang ganda nito, oh. RFID safe. 15 euros. Ito naman, simple lang. 12 euros. Tingnan mo yung mga bags na nandun, oh. Ito yung mga uso ngayon, eh. Lalo na yung mga ganitong bag. Oh my God, ang lambot. Naku. Oo, for sure. Oo, bilan natin sila. Lalo na nanay mo. Nanay ko at nanay mo mahilig sa bag. Ito, ang ganda nito. Pero parang uso ngayon yung mga ganito, eh. Ayan na po siya. Ay, ang ganda. Kasya laptop dito. Uy, may zipper. Ay, may compartment. Ang ganda ng red. Ginawa mo sa Venice, bumili ng bag. Pero ang hirap anuhin nung dapat nakasarado. Hindi siya pwedeng bulky, dapat ganito lang siya. Oh my God, bagay na bagay sa damit ko today kasi accent siya. Magkano to? 55 euros. How much is that? Aga-aga, shopping agad. 3.7. Actually, gusto ko nga ng red bag. Ay, ang lambot. Uso tong mga ganito ngayon eh. Ito naman ay 39 na lang. I can't choose. It's so hard to choose. I need to go here. What's the name of the store? Epela. Guys, sobrang heaven nitong leather shop na to. Hebelia Fashion Leather. Ang dami kong nakitang mura at ang ganda. Ayan oh. Oh, ayan na yung mga nag-gondola, oh. Actually, gondolas used to be their Uber. Ako ba ang binivideohan nyo, guys? Hi! Binivideohan nata ako ni Kuya. Smile ako. Yeah, used to be their Uber. Kasi ito yung main transportation before. And then, yung gondolas daw, elites lang ang nakaka-afford lang na sumakay dyan. Kaya, konti lang yan. Pero ngayon, kung bibilangin mo daw sa buong Venice, around 400 na lang daw ang gondolas left. And every gondola is painted black. As you can see, black lang by law. So, ito na. Papunta na kami sa Rialto Bridge. And going to the Rialto Bridge, makikita nyo maraming mga stalls here. Dito sa bridge na to, marami ng shoppingan dito. Pero the best talaga experience daw is the sunset here in Rialto Bridge. And that's why all the people are here for the sunset. Ayan na silang lahat. Diyan kami bumaba kanina. Diba? If you remember. Dito na lang ako sa gilid. Mag-people watch na lang ako, including my love. Nakatapat kasi sa akin yung araw. Malamang sunset na nga eh. Ayan. Maganda yan mamaya. Abangan lang natin. Dito lang tayo tumambay. Tapos yung mga tao dito makikita mo, umiinom sila ng Aperol Spritz. Hindi pa kami nakakainom ng Aperol Spritz. Maybe later. Hello there, birds. What you doing there? Lilipad ka ba? Lilipad ka? Ayun na, lumipad na siya. Ayun si Mike. Ayun siya, oh. Yan. So guys, this is the Rialto Bridge. It's Venice first major bridge across Grand Canal. So actually itong body of water that you see is the Grand Canal. Ito yung main road nila dito sa Venice. Technically, walang kotse dito, walang motor, walang anything but water transportation lang. So, water buses lang ang meron dito or taxis, water taxis lang ang meron. Very significant pala tong Rialto Bridge kasi it was actually where merchants from around the world once gathered to trade fortunes across Grand Canal. It's so amazing, no? Kasi walang kotse,
Walang anything na Wala motorcycle. motorcycle. It's just water. Or you can roam around Venice by Walking. foot. Yeah, by walking or water bus or water taxi. That's the only thing. Kaya kumuha kami kanina nung 3-day na unlimited na water bus para we can roam around saan namin gustong pumunta. Ganda. This is Grand Canal, and then ito na yung parang isa sa mga major tourist spots aside from Plaza San Marco, which is where we will go later para makita lang natin yun. Kung ganito naman yung taxi niya, oh. Social. Magkano kaya taxi? Lang medyo ayaw ko dito. Sobrang amoy yosi. Mga amoy lasing, tsaka mga hindi naligo. Yun ang samot-saring amoy. Pero mas maraming amoy yosi, kaya medyo masakit sa lalamunan. Medyo matagal sila mag-picture, guys. Naghihintay kami sa spot na to. Para yan yung background namin. Ganyan na lang tayo. How much is a taxi? Where are you going? I don't know. I have no idea. Around the city? Yeah. All over San Marco? San Marco, maybe. San Marco, maybe 60 euro. 60 euro. Okay. Medyo mahal. Pwede ka dyan mag-picture, guys. This is a nice spot. Ay, Diyos ko. Ang kikitid ng mga daan. At ang amoy. Ang tapang ng amoy. Alala ko mahal yung Holy Land natin. Yung Holy Land din kasi yung mga streets nila. Ganito rin kasi sikip. Maliliit. Sa Israel. Guys, pag naglakad ka dito, hindi ka maiinip. Kahit 500 meters lang going to San Marco from our hotel. Kasi ang dami mong makikita. Nag-stop na naman kami dun sa leather store. Kinumpare namin yung prices. Kasi ang ganda talaga nung pagka-leather. Alam mo, hindi naman ako ma-luxury brand. Ang pinaka-luxury na binili ko was yung Pollen sa Japan, di ba? Pero similar yung ano. Well, kasi authentic Italian leather talaga. Yung gamit nila dito. Venice leather daw yung tawag nila. Real leather. Meron akong tip sa inyo. Kung may baon kayo, tulad namin, pero hindi naman for everyday may baon kami kasi syempre, we also want to experience eating here. But if you have baon, make sure na busog kayo bago kayo maglakad dito. Ayan na, ayan yung supermarket, yung Cry San Marco. Yan yung supermarket na mura. Okay. Mura daw. Noted. Balikan namin mamaya to. Bili kami tubig. So, pag gutom na kayo, syempre, irritable na kayo, di ba? So, ang gagawin nyo, pag may nakita kayong pagkain, tapos malapit sa tourist spot, mapapagastos kayo ng sobrang mahal. Oh my God, look at this one. Yan yung gusto nilang, patikim sa atin, yung canolo. Yeah. Yan. Ayan o, canolo pistachio. Pistachio pala. Kasi kumain kami bago kami lumabas kasi sabi ko, pag gutom ako, lalo na PMS ako ngayon, pag ako nairita, kakain lang ako sa gusto kong kainin. So, ibig sabihin, mapapagastos ako ng malaki. Kasi ganun ako, pag gutom ako, wala na akong pakialam sa presyo. Ito na, ang Plaza San Marco or Piazza San Marco. Wow. This is the tourist spot of all tourist spots here in Venice because that is Saint Mark's Basilica or Basilica de San Marco. Ito yung Campanilla, which yun yung gusto kong puntahan sa taas. Kasi pag nakita mo daw yung view sa taas, makikita mo na yung buong Venice. Ah, exciting! Tingnan muna natin today. At least wala masyadong tao, no? Yun yung tip na napanood ko. Pupunta ka dito, hindi sa umagang-umaga, kundi late afternoon or midday kasi wala na masyadong turista. Kasi yung mga tours daw, usually in the morning, ito talaga yung unang-unang nila na pinupuntahan. Gusto ko lang pakita sa inyo. Tapos ito yung Campanilla. Yan ang Campanilla. So we are in front of Saint Mark's Basilica. It's famous for gold mosaics and Byzantine architecture. So kung i-close up natin yung mga yan, nakikita niyo yung architecture. Sadly, meron lang ginagawang construction dito sa harap until March 29. I guess in preparation for the Holy Week. Tas kanina, nagkampana dun sa sa malaking bell na yon nung 6 p.m. for the Angelus. Another tourist spot that you can visit is this Doge's Palace. So it's a former political center of Venice. Meron yata tong entrance din sa loob eh. Sabi, maganda daw na pasukin daw to. So itong Doge Palace pala, nakatira dito dati yung elected leader ng Venice. Pero ngayon, it's one of the most famous museums here in Venice. Dahil sa art, architecture, and history. 15 euro.
Paakit doon. Punta tayo dyan sa may tubig. Ang lamig! So dito pala nakapark ang mga gondolas. Actually 400 gondolas lang ang meron dito sa Venice. Tapos black yun. Black yung mga official gondolas. Pero parang hindi. Parang hindi ito yung official gondola. Baka ito yung sinasabi lang mas murang itsura. Kasi blue to eh, hindi naman to black. Mahal, cover lang yung blue. Cover lang ba yan? Napin natin talaga yun para hindi na tayo kailangan sumakay at mag 90 euro. 6,000 din yan. My goodness. Tambay-tambay. Hindi nagmamadali. Okay, so guys, another trivia is yung Venice kasi, if you'll notice in the map, more of body of water talaga siya. Kasi it's built on over 100 small islands connected by more than 400 bridges. So, kung manonotice nyo, marami kayong makikitang mga ganyan. Mga bridge, mga mini bridges, mga malalaking bridges, ganyan. Nung napanood ko to sa illustration sa Instagram, nung ginagawa daw pala tong Venice na to, parang tinayo siya sa million of wooden piles. Parang ganyan. Ayan yung nakikita nyo. Nakatayo siya sa millions of wooden piles driven into the lagoon floor. So, yung piles na yan, over time, tumitigas siya kasi walang oxygen underwater. So, nakasubmerge na siya talaga. Sabi din sa research ko, yung Venice daw, it slowly sinks 1.2 millimeters a year. Kaya may mga napapanood kayong videos dito na ang Venice laging binabaha. Ang tawag nila doon, aqua alta. High water floods. Especially here around Piazza San Marco. So, ito yung usual na binaba. Ang dami kong reels kasi na napanood na, lalo na nung Feb, nung maulan dito, hanggang tuhod yung baha. So, yun pala yung reason nun. Guys, this is the Bridge of Sighs. Ang story nito, yung mga prisoners daw na nagko-cross dito sa bridge na to, nagsasay sila because one last look for Venice na lang sila. Kasi syempre, makukulong na sila, so alam mo yon, malungkot na sila. So karamihan daw ng mga prisoners pag nagko-cross dito, nagsasay, humihingang malalim. Yeah, Or parang, malalim. ewan ko, sana nagsisisi rin sila. Kasi last look na nila, tapos ikukulong na sila. Yun ang story ng Bridge of Sighs. Hi! Ano ba? Say nga. Hi! Huwag kayo bibili sa mga ganito guys kasi nasa tourist area. So expect na sobrang mahal ng mga bilihin dyan. Yung mga nasa looban, malapit dun sa hotel namin, yung ref magnet nila, 1 euro lang. Oh, edi doon na kami bibili. So, this ends our vlog for today. Day 1 in Venice. See you guys tomorrow. Tomorrow is another day and another tour or DIY tour tayo bukas. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Check ko pa mamaya kung anong pwedeng puntahan. So, see you guys tomorrow. Bye! Guys, binilan ako ni Mike ng cannoli. Pistachio. Ayan siya. Sana makita nyo kasi madilim dito sa ano. So, let's try this together. Hindi matamis. Cream ba tong nasa loob? Sarap siya. Pero, parang hindi ako fan. Pwede na. At least na-try natin yung cannoli. Ito pala yung mga pinamili namin sa supermarket kahapon. Makalimutan kayo share sa inyo. Pero cooked rice, just like in Korea, di ba may mga ganito sila. Mga cup noodles dito, pero mukhang hindi namin makakain yan dahil walang initan ng tubig. So, tinanong din namin sa baba, wala rin silang initan ng tubig. Electric kettle, wala dito sa room. Buti na lang may breakfast dito. May breakfast yung booking namin. Kasama na yun sa bayan. Mukhang lalabas kami bukas. Pero may natitira pa kaming dalawang ganito. Tapos may natitira pa kaming dalawang sardinas. Yung sardinas binili namin dun sa Milan Market nga kahapon, 'di ba, sa supermarket. Sayang, pero okay lang yung mga cup noodles na yan, yung mga binili namin. Pwede naman namin gamitin 'yan pagbalik namin ng Milan next week. Kasi yung apartment namin, merong microwave, merong initan ng tubig, at merong lutuan. So, yun. Today is our day to here in Venice. And we are having breakfast here in our hotel. May free breakfast kasi yung hotel. And nakakatuwa kasi ang daming tao dito ngayong breakfast. It's already 9 a.m. Hindi talaga kami early risers. Pero at least, diba,
sulitin natin yung free breakfast dahil mahal din. So, ito itsura niya. Ayan yung mga kinuha namin. Croissant. Ito, ano ba to? Hazelnut spread. And then, what's this? Yogurt cafe. And then, prosciutto, ham, cheese, and salami. And then, si Mike. Grabe, ang dami niyang. Gusto talaga niya ng tinapay. Tapos ito, dala namin to eh. Nabutas kasi siya ng sardinas. Kaya, dinala na lang namin para kainin na lang today. So, yung coffee niya. Actually, marami pang spread doon. Pero hindi na lang namin kinuhalat kasi baka hindi naman namin makuha. May mga servers dito na mga Pinoy. Kaya, matuwa. Ayan yung cup noodles na baon namin na nabutas. Kasi sabi namin kainin na namin ngayon kasi hindi na namin yan makakain at mababaon. Dahil sira na nga siya. Pero at least may maalat. Lahat to carbs eh. Well, carbs din naman siya. There is something about this croissant or the croissant here na malutong at malasa. Tapos lagyan mo pa siya ng prosciutto at saka ng cheese or salami. Masarap siya. Ganyan kumain si Mike ng tinapay. Tignan nyo. Croissant, butter, and the jam. Oh my God, ang sarap niyan. First time ko tikman. Sarap. Tapos ito rin masarap, parang Nutella. Viva Nocciole hazelnut spread. Ito siya. Parang siyang Nutella. Kasi ito, babaunin natin sa kwarto. Yogurt cafe ito. Tapos ang sarap din itong binili namin sa Minimart. Chicken ramen. And of course, up to it. What? Coffee. Coffee. Ako kasi hindi nagko-coffee. Pero mamaya i-try natin yung affogato ha. We have to try that. Pag nandito kayo sa Antico Panala, inumin niyo tong juice na to. Bravo yung mga... Actually, tinanong namin sa ate ko nung pangalan ng juice na to. Bravo yung bravo. Ano siya? Carrot, orange, lemon, mango. I think mango. Basta 4 na fruits and vegetables. Sobrang sarap. Tanggal umay din kasi puro bread. Tapos, diba, salami, cheese. So, medyo nakaka-umay din siya. So, okay din na yung ganito. Sarap. Dito na kayo mag-book pag nandito kayo sa Venice. Sulit kasi ang ganda ng location. Like few steps away lang from San Marco. Tapos few steps away lang na siya sa mga shoppingan. Tsaka sa Rialto Bridge. 500 meters away lang sa Rialto. Perfect location. It's our second week here in Europe and day 2 here in Venice. So we are about to ride the Vaporetto again kasi sayang yung only pass namin kapag di kami naglibot. So chill lang. It's around 12:30 p.m. Kakalabas lang namin ng hotel. Nagtapos muna ng mga trabaho at deliverables bago lumabas. So this is the view. With a taxi. With the water taxi down there. Hindi masyadong malamig today. Feeling ko init na init ako sa damit ko. So, jacket lang naman to, tsaka manipis na shirt sa loob. Ay, may Kiko Milano dito. And it's not that crowded. Kiko Milano na walang tao masyado. Mamaya, punta tayo. Cute na mga stuff. Oh. Pillow speaker? Meron palang such thing as pillow speaker. Mga charger, cable ties, mini USB. Super cute sa loob. May tayo pumasok. Wag na. Mabudol tayo dyan. Oh, may iba't ibang klaseng on. Shoes. Ito naman, restaurant. Mamaya, try natin kumain ng pasta on the go. Okay. Na nire-recommend ng mga tao. At saka ng suso gelato. Suso. Suso. Kain natin kagabi, cannoli na pistachio. Ayoko na kasi hindi ko type yung cream sa nakakaumay siya. So dapat pagkakain tayo isa lang. Hindi ko masyadong type. We tried one. Kaya Paulo Mitra kung nanonood ka, kung favorite mo yun, hindi ko siya favorite. yeah. Charot. Iba-iba naman tayo ng taste eh. That's true. Yun ang maganda. Meron ding Furla dito, Furla. Puro fashion street na to. Basta sabi nga, sa lahat ng mga napapanood ko na vlogs about Venice, yung kalamihan kasi dito parang overnight lang sila, one day lang sila. Pero sabi nila, if you're staying here for more than a day, you have to be able to see Venice daw slowly. Allow yourself to get lost. Kasi iba-iba yung mga street dito, di ba, ang kikitid. So kailangan daw, hayaan mo lang daw na maglakad
maglakad-lakad ka, tas kung saan ka mapupunta, parang enjoy the journey daw. Ano tong church na to? It's another Catholic church. Ang daming Catholic church dito, tabi-tabi. So kanina, galing na tayo dun sa Church of St. Julian. Kasi di ba katabi lang ng hotel, so nag-say a little prayer muna kami for our day. Kasi katabi, so daan tayo, di ba? Ito naman, going to Rialto. Meron namang another church. Ayan, Divine Mercy. Padre Pio. Mukhang may misa. Kaya nagpa-practice sila. Is this Pope Pius? Kasi nakalagay is Pius. So the name of this church is San Salvador in Venice. And then this statue is Pope Pius X. Tama nga. Nakalagay kasi dito, Pius Decimus. So 10 siguro yun, di ba? Nakalagay. So ginugel ko siya, yung pinicturean ko yung image niya, tapos sabi dito, Saint Pius X, located inside the Church of San Salvador. We have a place for our mother. May relic ko. Anong relic yun? Do you see that? What relic is that? Relics of Saint Francis and Jacinta. Oh! Lourdes, ay, tama ba? Yeah. Lourdes yun, di ba? Yes. The relics of Saint Francis and Jacinta, shepherd children of Fatima, are placed on the altar. Oh my God, dasalan natin. Ayan yung relic, guys. Pwede bang hawakan? I think we can. Oh my gosh, guys. So again, guys, this is Church of San Salvador, where the relic of Saint Francis and Saint Jacinta is. Nakita nyo naman kanina. Aksidente lang naming nakita yun. So guys, pupunta kami sa Doso Duro. Maglalakad lang kami doon at mag-e-explore nang hindi namin alam kung ano pupuntahan namin. Pero we will go to the Basilica, one of the most popular basilicas also here in Venice. Sakay na kami. Gusto ko sana dun sa harap na harap eh. Kaso parang hindi pwede. Na kami. We're gonna go up to that bridge. Grabe, ang saya dito kasi ang liit lang ng Venice. So lahat magkakalapit. Bakit may mga picture ng mga pari dito? Oo nga. Oh my God, calendar girl. Para silang calendar girl. Pero pare, are you serious? Ito ba? Kalendaryo Romano. Ay, ang pogi ni Father. Ba't nakaganyan? Katay dyan para makita natin yung dome ng Basilica. Wow, guys, look! It's so pretty! Ayun yung Basilica, yung dome. Nakikita nyo ba? Napadpad kami dito sa Chapel of the Crucifix, going to Basilica. Ang daming Catholic churches dito or chapels, but this particular one is where lies the body of Antonio Cabanis and Marco Cabanis. Magkapatid sila. They are venerable. So, meron na rin silang parang intentions dito. Pray to the venerable brothers. And then, sabi dito, isulat daw yung mga intentions dito sa notebook. Isa pa lang nakikita kong English. So, anong sabi? Basahin mo na lang. So,
It says venerable is a title in the Catholic Church. It means that the church has officially recognized that a person lived a heroic virtue. They followed God in an extraordinary, faithful, and holy way. So for the venerable okay. brothers Antonio and Marco Cavani, So, they are in not short- yet saints, but they are on the path to sainthood. Okay. The church is saying these men lived lives worth, Worth honoring honoring and and imitating. imitating. Their lives show deep love for God and for people. So, maalala nyo to pag naging saint siya. Pero kasi, Yes. last, ni Pope John Paul II is 1985. Venerate niya silang dalawa, nakalagay dito. Pope John Paul II declared them venerable in 1985. So, you can pray here and leave your prayer intention, which will be presented to the Lord by the Cavanese religious community. Galing. So, yan yung puntod nila. Nandyan sa loob. Sige, sulat tayo. Yan, nilagyan ko pa ng Philippines para pag nakita nyo. Kung makapunta kayo dito, sana makapunta kayo dito. Oh, there is a restaurant here. We can eat here. Ito na yung isang station. Zatere. Oh, meron na naman church, guys. What is this church? Chiesa Santa Maria del Rosario. So, ibig sabihin, Our Lady of Rosary Parish Church. 6:30 p.m. Mass. So guys, when you are here in Venice, 'di ba? Nakita nyo naman eh. I don't know, but I feel like the Lord is taking us to where He wants us to be. Kasi parang ang lalapit lang naman gusto namin puntahan. Ito na yun eh. Itong Zatere na station. You can see the panoramic view of Venice. Yan na daw yun. Maganda daw dito pag sunset. Tapos masusurprise ka pa. Ito yung Zatere is a waterfront promenade eh, na overlooking yan. O meron na namang church or chapel ba to? Tingnan mo yan, nakalagay sa Maria, hindi mabasa. Nakasara. Guys, ang ganda. Grabe, so nice. It's so pretty. Ay, Lord, thank you. Tingnan mo naman yan. Ewan ko kung nakikita nyo yan up close. My gosh. The video does not give justice to what I am seeing. But it's so pretty. Finally tasting Aperol Spritz, as in like the authentic one here in Venice, Italy. Italy. Para siyang mix of... Ano yung in-order ko sa Novotel na masarap na sangria. I love it. Feeling ko kulang to sa atin. Pwede ka umorder ng isa pa. Kasi maghahati kami dito kasi baka hindi ko maubos. Pero ang sarap niya. I love. Okay, so we ordered this Cicchetti 4 with Aperol Spritz for 15 euros with a view. Kasi that's the vibe eh. The panoramic shot of Venice. Let's taste this, my love. What do we get? Ito muna ako. I don't know what this is, but it looks cheesy. Parang hindi lang siya cheese. Feeling ko, isda siya. Ito naman, full of tomato. Diba? Parang isda siya. Ito naman, full of tomato. Ayan. That's cheese, my love. I like it. Dito pala kami kumakain sa Terrazza dei Nobili. Makikita mo siya kasi parang dalawa lang naman sila dito sa may promenade. Katabi lang ng Zatere Station. So hanapin nyo to, Ristorante Pizzeria Terrazza dei Nobili. Yan, ito yon. Yan. They serve good. Yeah, really good food. Yeah. And wine. And wine. Medyo lasing na nga kami. Nahihilo na ako, guys. Alas stress pa lang na nga hapon. Isang baso lang yun, ah. It was really good. It was good. You finally had the legit Aperol Spritz in Italy. In Italy, in Venice. In Venice. Saka yung waiter, we met a waiter who's been working in the restaurant Yeah, for, Indian waiter for yeah, 16 for 16 years. Amazing.
Amazing. Talagang sabi nga namin sa kanya, grabe, you really love your job, no? For For sure. him to stay here for 16 years, ibig sabihin talaga, maganda yung lugar, maganda yung trabaho. Sabi niya, pag cold season daw, medyo konti yung tao. Pero Yeah. pagka summer season, Punong-puno. punong-puno daw dito. Kasi ang ganda nga naman talaga ng view. Tignan nyo naman, di ba? Diyan kakakain, Diyos ko. Yeah. Buti nahihilo na ako. For sure, ikaw din. Kasi mas marami ka na inom sa akin. Hindi naman. Guys, nasa flea market kami. At nakapagpasukat pa nga siya. Asa na siya? Oh, there. Ay, ma'am. Wow. Very nice. Oh, Divine For Mercy. you is nice. It is nice. 5 church, 5 community church. Oh, Is Gesuati, San Trovaso, San Nicolò, Carmini, and another is I don't remember. it's okay, it's okay. Thank you so much. We're gonna buy this. Grazie. So they are having a flea market for charity for 5 communities. And Mike was able to buy this coat. Finally, meron na siyang coat. O, di ba? Napadaan lang kami dito. Tapos nakakapamili na siya agad. 30 euros lang naman. So, not bad. Look, oh, ang lamig-lamig pa naman. Wala kasi siyang panlamig, guys. Wala siyang dinala ni isa. Ewan ko ba dyan sa balat niya, pero feeling ko, binili niya, giniginaw na talaga yan sa totoong buhay. Oh, ayan na. Suot na niya. Saktong-sakto pa talaga sa kanya kasi bihira makahanap ng ganyang size eh. Kaya tuwan-tuwa yan eh. Ayan, kung maglakad ka lang dito, yan, by the sea or by the canal, panalo na. Grabe. Less touristy pa. Guys, parang nasa dulo na kami. You Dito want na ba to tayo? pass here or the other way? No, let's pass here because this is more therapeutic for me. Para kaming nasa dulo na ng Venice kasi wala nang katao-tao dito, konting-konti lang. Parang yung mga nasa salubong namin, mga estudyante na, mga bata, after school nila. Ay, ganda! Imagine mo, may ganito ka. Look at this, guys. So kitted. Nakita nyo ba yung dinaanan namin? Sobrang kitted niya, no? Kami na lang nandito. Tama nga yung sabi nila. Maglakad ka lang. Masusurprise ka. Tingnan nyo guys ang makikita paglabas dito sa alley na to. Boom! We have reached the Basilica. Basilica di Santa Maria della Salute. Parang ano to? School. School nga, ang daming kids eh. Okay, let's go. Oh my God ako, grabe. Wow, look at this. Ayan, may station na in front so we can ride here going back to Rialto. Pero grabe, pasukin muna natin tong Basilica di Santa Maria della Salute. Yun ba ang pag-pronounce? Salute or salute? Kasi matigas daw yung vowel sa ano eh. Wow, look at this. Ito na yun. This is it. Wow, so pretty. Tapos may lumilipad pa sa taas. In front of the church. This is your view. Wala masyadong tourist guys pag ganitong oras. It's around 4 o'clock. Santuario de la Salud. Oh, may misa ba? May misa nga guys, 4 o'clock. Tara na. Simba na tayo. Dito na tayo. Dito na tayo ni Lord dito. So, hindi ko alam. 5 minutes na lang magpo-4 na eh. So, parang may tumutugtog or nagpa-practice. I confess to Almighty God, to my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. So ayun na nga, nakapag-misa na nga kami, 4 o'clock mass. Feeling ko talagang dinala kami ni Lord dito kasi chill lang naman yung itinerary namin. Tapos 30 minutes lang yung mass, walang homily. Hindi naman problema kung Italian yung language kasi kung memorize mo na yung mass, alam mo na yung mga sagot. Yun lang, sasagutin mo lang, it's the same thing. Tapos kung yung readings hindi mo maintindihan, meron naman sa internet, meron din sa Feast app. Everywhere naman, i-type mo lang Mass reading for the day, Catholic Mass reading for the day, lalabas na yon yung Psalm, yung readings and all, Gospel and all. So, libutin lang namin tong Basilica before we go back to our hotel in Rialto. Guys, according to research, this was built daw
as an offering for deliverance from the plague. Pero this also is a dedication for the Virgin Mary, Our Lady of Health. So they also believe that Mama Mary was the one who relieved them from the plague. Kaya thanksgiving nila tong basilika na to sa kanya. Ang galing, no? Kaya what a blessing to hear Mass here. It's really a blessing. Tapos, paglabas ng simbahan, oh, so pretty. Sakay na tayo pa uwi. Huwag muna tayong umuwi. Pero kailangan natin umuwi. Kasi maglilibot pa tayo dun sa area na yon. Sa Rialto. Titingin tayo ng mga mabibili. Charot. We are leaving. Ganda, oh. Diba? Ganda. Alam ko. Mahal. Yung mga luhuran nila dito sa simbahan dito na matigas. Masakit sa tuhod. Pero hindi ka makareklamo kasi yun na nga lang yung gagawin mo para kay Lord. Magre-reklamo ka pa. Pero ba't ang tigas? Ba't walang cushion? Wood na wood talaga yung mga luhuran nila sa simbahan. Yun lang naman. Gusto ko lang i-share. Kaya nga. Kneeling down is a sacrifice, I know. Guys, second day pa lang namin today. And we will be here until Friday. So, ang train ride namin would be 11:40 a.m. So, alis kami ng hotel around 10 o'clock or 10:30. So, if you're watching this and you want a chill itinerary na hindi ka nagmamadali and you have 5 days or 4 days to spare here in Venice, you should watch the next videos. Kasi ito talaga yung ultimate chill itinerary dito sa Venice. Kasi, biro mo, umalis kami kanina ng 12 noon. Tapos, ayun, pabalik na kami ngayon, pa 5 o'clock pa lang. Para chill na chill lang, di ka nagmamadali. Tapos, you're taking time, admiring the surroundings, the architecture. Look at that! My gosh! Sino ba namang hindi mai-inlove dyan, di ba? We are approaching Rialto. Yan, bababa na tayo. As you can see in the video, makikita nyo na yan kung saan tayo galing yesterday where we did sunset viewing. Yan na yun. Tapos dyan yung hotel natin, sa looban yan. Looban ito. Hindi dyan sa bridge, syempre. We have arrived here in Dalmoro Pasta to Go kasi highly recommended siya. So, tamang-tama, pre-dinner namin bago kami bumalik ng hotel. And look at the line. Medyo mahaba siya. Magka-close na kasi sila ng 6, so sakto lang. Pero nangangamoy na, gutom na ako. Some drinks or just pasta? No. 23 please, yes. Sabi nila dito, taste the real carbonara. Ours is the only true one. What? Meron daw Dalmoro sa Philippines. Saan? Where? Meron daw sa Philippines nito. Ba't di natin alam? Ayan, so 13 euros yung carbonara. Yung chicken cream, yung sayo, chicken cream. So that's 10 euros. So I hope this is really masarap. Kasi sabi nila, ito daw ang original carbonara. Marami kasing pasta to go dito. So dahil maraming pasta to go, sila daw yung pinakauna, sila daw yung original. We got it. Ang dami pala. So, sakto na to. Pag-uwi namin, dinner na namin to. Tingnan nyo. Tada! This is the chicken cream and then this is the... No. Carbonara. Ay, this is the carbonara nga. Ang dami. Yun, parang punong-puno siya. Ang bigat niya. Eating Dalmoro's Pasta to Go in the bridge. Pakita mo, lapit ka. Kain tayo. Papakita ko sa inyo kung masarap ba siya. This is the carbonara one. Ang init, putik. What? Init lang.
Pati yung meat masarap. Ang init lang, putik. Paso ako. Okay guys, we're back in our hotel and dito namin itutuloy ang pagkain ng pasta to go. And this ends our vlog for tonight. It's already 5:42 p.m. at papahinga na kami, work. Ito na yung dinner namin and then we'll doze off siguro early. Kasi early kami tomorrow because tomorrow is a colorful day. Bukas yun na malalaman kung bakit. See you guys. Thanks for watching. Bye! On the floor. Bye.